Uulitin ko po na sa ating pag-uusap ng biology meets theology ay hindi ito para pag-awayin ang siyensya at ang Biblia. Kasi kagaya po ng sabi ko dati na if it's a fact, no, ito po ay na-discover ng science na talagang totoo, ito po ay hindi ko kontra sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya po tayo ngayon nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, no, napakahalaga na lahat ng areas ng ating buhay napapangalagaan natin. No? So kung paanong nakikinig tayo sa mga doktor para sa ikabubuti ng ating mga katawan, ay mahalaga rin po pala na makinig sa mga pastor para din naman sa ikabubuti ng ating mga kaluluwa. Kaya ngayon, gusto ko pong talakayin natin ang isa pang napakahalagang topic. No? Kagaya nga ng sabi ko po, ay ipinapanalangin ko na sa panahong ito, mas makilala natin ang Panginoon. Ako po personally, yun ang prayer ko. Sabi ko, Lord, I want to know you more. This is my prayer for you, listeners. Sabi ko sa Panginoon, Lord, help us to know you more. Hindi lang sa ganitong pagkakataon na nakikinig tayo, kundi sa ating mga kanikanyang mga tahanan, kung asan man tayo naroon, sana mas makilala pa natin ang Panginoon. Okay? So ngayon po, ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts 17. Acts 17. And I want us to start with verse 24. Sabi po niya, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Ano po ninyo, ipinapakita niya, nire-remind tayo. Doon po sa pinag-usapan natin last week. Ano po yun? That God is transcendent. Tapos pagdating sa verse 25, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Okay? Atong verse na to, that should also remind us that God is benevolent. No? Ang bait ni Lord. No? Napakabuti po niya. Nasa kabila ng kung tutusin, hindi niya tayo kailangan. No? Pero siya po ang lumalapit sa atin at nagbibigay ng mga magagandang mga bagay sa atin. Kaya nga sinasabi ko nga po, ang Diyos, mananatiling Diyos kahit wala ka. No? Ikaw, iwan ko sa iyo kung ano ka, pag walang Diyos. Kaya nga we need God in our lives. Okay? So that is God's benevolence. Dito naman sa verse 26, and He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. So nilikha niya raw ang tao, pagkatapos siya ang nagtakda kung saan tong mga taong ito titira at kung sa anong kapanahunan sila. Alam po ninyo, ipinapakita po niyan that God is sovereign. No? Nire-remind tayo about the providence of God. God is in control. Okay? Verse 27. Gusto ko pong tutukan natin ito ngayon pong araw na ito, that they should seek God. Nilikha ng Panginoon ng mga tao para that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet, He is actually not far from each one of us. For in Him, we live and move and have our being. Yun pong iba ho dyan, alam nyo hong kantang ito, sabi niya, in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Mag-focus po tayo rito. Sabi niya, in Him, in God, we live and move and have our being. Sa Panginoon tayo ay nabubuhay, tayo ay gumagalaw, tayo ay andirito, no? Ano pong ipinapakita po niyan, no? Yun po ang topic natin ngayon, the immanence of God. God's immanence. Anong ibig sabihin ng immanence, pastor? Alam po niyo, gusto ko pong makita natin yung relationship po ng lahat ng ito. The last time pinag-uusapan natin the providence of God, no? Pero dapat mabalanse din yun at maintindihan natin
yung benevolence of God, na hindi lang siya yung Diyos na may control ng lahat ng bagay, na ginagawa lang niya yung ayon sa kanyang, nang wala siyang kabutihan na iniisip sa tao. Hindi po ganoon ang Panginoon. So mayroong balance yung providence of God sa benevolence of God. Pero dito naman po, mahalagang maintindihan natin that, God is transcendent. Sabi nga natin, simply put, God is above. Pero mahalagang maintindihan natin that God is not just above. Sabi po dito sa verse na to ay God is here or God is near. Pag sinabi po natin na God's immanence, ang ibig po nating sabihin ay ang Diyos ay andito lang. Okay? God is here or God is near. So, pwede pala yun, no? Na God is transcendent, at the same time, God is immanent. Ano raw? Na ang Panginoong Diyos ay andun siya, no? Sabi po ng binasa nating verses dati, ay andun po siya sa kanyang trono sa kalangitan. He is far above. No? Talagang napakataas po ng Panginoon. Pero pwede pala, no? At mahalaga maunawaan natin ang combination na to, that true, God is beyond, but at the same time, God is here. Okay? Ang Panginoon ay napakataas, pero ang Panginoon din ay andito. Ang Panginoon ay malapit. Sa paanong paraan yun, Pastor? No? Alam po ninyo, pag tayo lumalalim sa pagkaunawa sa salita ng Panginoon, may iintindihan po natin na may mga bagay na parang magkakontra, no? Pero actually, kung maiintindihan natin, ang Panginoon kasi, dahil nga sa hindi siya kagaya ng tao, pwedeng may mga sabay-sabay na katangian na tingin mo magkakontra, pero sa Kanya ay normal lang. Okay? Halimbawa, no, yung simple lang na God is love. Sabi ng iba, God is love. Okay, bakit may pinaparusahan ng tao sa kasalanan? Kasi nga, God is just. No, so kailangan yung balanse ng dalawang iyon, no? So pag pinag-uusapan din yung halimbawa ang Panginoong Diyos ay mataas, parang malayo, no? Pero at the same time, kailangan nating maintindihan na ang Panginoon ay malapit. Ang Panginoon ay andito lang, no? That's the mystery of God. Maraming mysteries ang Panginoon. Okay? Pero para magkaroon tayo ng konting picture kung paano ba yung combination nitong transcendence of God sa immanence of God. Number one, paano ba yun, Pastor? You can think in terms of location. Pwedeng location. Anong ibig sabihin? Okay, ang Panginoon ay nasa kataas-taasan. Andun siya sa kalangitan. Okay, location yon. Pero andito rin ba siya sa lupa? Opo, at the same time, andito siya sa lupa. Meron nga raw isang atheist, no, tinanong yung isang batang babae at sabi sa kanya, is your God near or far? Sagot nung batang babae ay, He is both. Anong both? No? Well, sabi nung batang babae, He is so far that He lives above the heavens. And yet, He is so near that He lives in my heart. Okay, ganun po ang Panginoon. Ano po? Totoo, andun siya sa kataas-taasan. Pero at the same time, andito ho siya, kasama po natin. I like this verse, Isaiah 57 verse 15. Sabi po ng salita ng Panginoon, for thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. Taniyan po mabuti ito I dwell in the high and holy place. Saan daw ang Panginoon? Andun sa kataas-taasan, kabanal-banalang dako. Pero ito, and also with Him who is of a contrite and lowly spirit. No? Pero nananahan ako sa kataas-taasan, nananahan din ako sa Kanya na may mababang kalooban. Tapos, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Okay? So, ito talaga, combination, no, na ang Panginoon ay transcendent, He is beyond, pero at the same time, He is here, He is near. So, you can think of that combination, number one, sabi ko nga, in terms of location. Number two, in terms of position. How is God both so
high, no? So beyond us, pero at the same time, so near us. Okay, gusto ko pong pag-isipan natin sa ganitong paraan. Pag sinabing posisyon, di ba? Of course, si God to the highest level. Ang taas-taas niya talaga pagdating sa posisyon. Ang Diyos, nag-iisang Diyos, kataas-taasang Diyos, the Almighty God, most holy God, the only wise God, kataas-taasang Diyos. Pero, alam po ninyo, sa kabila po ng kanyang kataasan, no, ay andyan din po ang Panginoon, no, na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At sinasamahan niya tayo sa ating buhay. No? So, para maintindihan natin lalo, ganito. No? Halimbawa, porke ba ikaw ay nakatira sa Malacanang, o let's say nagtatrabaho ka sa Malacanang, ibig bang sabihin ay ka-level mo na ang presidente? Okay? Alam nyo, ba't ko sinasabi ito? Kasi, tingnan mo mabuti, no? Pwedeng ikaw ay yung pinaka-personal assistant ng presidente ng Pilipinas. Di ba? So, he is so near to you. Kung distance at distance ang pag-uusapan. Tama? Maaring yung table mo, andito lang. Maaring sa kabilang pinto lang, andun na yung presidente sa kanyang kwarto, sa kanyang opisina. Okay? He is so near, kung sa malapit at malapit ang pag-uusapan, pero alam mo na hindi mo pa rin siya ka-level. Tama? Bakit? Napakataas pa rin ng kanyang posisyon. Andun pa rin siya sa kataas-taasan. Di ba? Doon sa Malacanang. In the same way, pag ikaw nagtatrabaho, let's say secretary ka ng boss mo. Okay? Yung boss mo, mataas ang pwesto. Ikaw, secretary ka niya. Okay? Dahil secretary ka niya, malapit kayo. Magkalapit kayo. Pero alam mo rin na hindi mo siya ka-level. Right? Ganun yon. God is transcendent. He is beyond us. And yet, He is near us. No? Andyan ang Panginoon. Katabi lang natin. Okay? Pero pagdating nga sa kalagayan, talagang ibang level po ang kalagayan ng Panginoon. Okay? Pangatlo, you can think of this combination of transcendence and immanence in terms of dimension. Okay, ano naman ang ibig sabihin ng dimension? Well, sa panahon ngayon, di ba? Sa panahon ng sci-fi, ang dami nating mga napapanood. No? Actually, itong mga nakaraan nga, di ba, binubuhay, pinapalabas uli yung mga lumang Terminator. Pero di ba, may bagong Terminator, no? Ano bang ibig sabihin nun? Yun ay kwento ng dimension na sinasabi ng iba na, ano kaya kung ang dimension na kinaroroonan natin, yung present, ay meron pa palang ibang time dimension. Ano yun? No, na meron palang past, meron palang future, pero sabay-sabay na nangyayari, kaya lang magkakaiba lang ng dimension. Di ba? Kaya pag may time machine, pwede kang makapunta sa future, pwede kang makapunta sa past. So that's a picture of dimension. Pero imagination lang yun. Siyempre, ano pa? Yung halimbawa yung Star Wars, di ba? Na baka naman hindi talaga malayong, baka naman may ibang planeta, may iba-iba pang mga solar system diyan, no, na sa napakalawak ng galaxy na to, pero hindi mo naman pala talaga kinakailangang bumiyahe ng thousands of years para makarating doon kasi baka mayroon lang portal. Di ba? Pag sinabing portal, baka yun na yung pintuan lang pala. Yung pala, yung earth, nasa isang dimension, tapos yung Asgard, nasa kabilang dimension. Pagkatapos, mayroon lang portal. Kung tutuusin, magkatabi lang naman pala. No? Mayroon ka lang, pag natuklasan mo lang yung portal, ay andun ka na sa kabilang dimension. No? So, ganun. Of course, lahat po ng yan ay kathang isip. Pero when we think of God, at pag Diyos po ang iisipin natin, how is God both beyond and so near and is here? Kasi po mayroon tinatawag na spiritual dimension. Okay, tayo nabubuhay sa physical dimension. Pero, ang reality, whether you like it or not, mayroong spiritual dimension. So, ang Diyos na hindi mo nakikita, sa totoo lang, andyan lang. Pero hindi mo nga siya nahawakan. He is so near. No, andyan lang ang Panginoon.
Yung nga lang, yung nga dahil nga po sa nabubuhay tayo sa physical dimension, akala natin wala siya. Pero He is so near and He is here. Okay? So, yun po, no? Para lang maintindihan natin na pwede pala. God is beyond and yet God is here. God is near. Okay? So, balikan po natin ngayon. Ito pong Acts 17, yung binabasa nating verse. Kung ang Panginoon, sabi niya, in Him we live and move and have our being. No? Na, okay, God is here. No? God is near. Teka muna, ano ang dapat kong gawin? Balikan natin yung verse 27. Tingnan niyo po, verse 27. Sabi niya, nilikha ng Panginoon ang lahat ng tao. Inilagay sa kani-kanyang lugar at sa kani-kanyang kapanahunan. Verse 27, that they should seek God. That they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Number one, kapatid, since God is near, since God is here, be a God seeker. Be a God seeker. Alam po ninyo, sa iba't ibang kapanahunan, no, mayroon mang crisis o wala, alam nyo, ang tendency ho ng tao is to be self-seeker. Diba yung bang, okay, yung bang yung pong para sa sarili natin, ang iniisip natin, ano po, yung bang, kaya nga po, alam niyo, yung panawagan nga rin ng gobyerno po natin, ano po, na sa totoo lang, may higit na nangangailangan kaysa sa atin. No? Mas maganda po kung talaga namang alam naman natin na okay pa naman tayo, mas mabuti pang ipaubaya sa iba. Kasi nga po, ang tendency ng tao is to be self-seeking. Ano po, yung mga personal interest. Okay? Pero hindi lang po yun. Pag sinabing self-seeking ang isang tao, ang tendency natin na maging ambitious, no, mag-aspire ng malalaki, matitinding mga bagay para sa ating mga sarili, no? Pero alam po ninyo, maganda po na ma-check natin talaga ang ating mga sarili. No, niisip ko nga lang ba, ito lang ba para lang sa sarili ko o mayroon akong greater purpose pa, no? Alam niyo sa panahon ngayon, kung titignan mo ay parang kung isipin mo po, di ba, yung mga halimbawa yung mga politiko, di ba? Pwede kasing mag-umpisa ka sa politics that you are a self-seeker. Tama? Pwedeng ikaw ay mangarap ng isang magandang propesyon. Halimbawa, gusto mong maging doktor, no? Pwedeng dahil sa self-seeking. Now, of course, hindi ko po sinasabing ganito lahat, pero mayroon pong mga ganon, di ba? Na alam na, okay, magme-medicine ako. Bakit? Kasi malakas kumita. Di ba? Maganda yan, no? Araw-araw, isang check-up lang. Di ba? Pero alam po ninyo, no, sa nangyayari nga sa kapanahunan po natin ngayon, ito yung panahon na ang hirap maging government leader. Napansin nyo? Ang hirap maging presidente. Kung ikaw kaya lumagay sa katayuan ng ating presidente ngayon, o kaya ikaw na lang lumagay sa kalagayan ng mayor ngayon, kapitan na lang, sige. Di ba? Ang hirap maging government leader ngayon. No? So, dito, sa panahong ito, yan, mas nagiging totoo yung salitang public service. Di ba? So, if you used to be a politician who is self-seeking, then ngayon, mas nakikita mo, ay, hindi pala pwede ngayon, no? Hindi pala pwedeng self-seeking, talagang public service. 'Di ba? Kung ikaw ay pumasok sa medisina, no, at yung pwedeng, 'di ba, yung kumbaga, yung usual na expression, yung salitang, okay, magdodoktor ako to save lives. Ngayon, no, it is becoming so true, no, na talagang doktor ka kasi you are saving lives. No, na sa panahon ngayon nawawala yung pagiging self-seeker ng maraming tao, di ba? Pero wala man tayo sa posisyon na 'yan, hindi tayo frontliner, no, hindi tayo government officials. Alam niyo, isang bagay po 'yan, no, na magandang pag-isipan din natin. Oo nga, no, kung may crisis man o wala, anong klaseng tao ba ako? Am I a self-seeker? No, yung mga bagay na mga pansarili, mga personal interest na hanap ko, no, yung iba naman ay attention seeker. Diba? Yung iba dyan, mga attention, yung mga naghahanap ng pansin, sabi nga nila, mga USA, uhaw sa atensyon. Mga KSP, kulang sa pansin. Di ba? Yung pambihira,
nag-post siya, no? Binibilang niya yung likes niya. No? At kapag punti lang nag-like, no, nako, magdaramdam yan. No? Alam po, di ba? Ang daming mga attention seekers, mga seekers. No? Yung iba hanggang ngayon, nag-aantay ka ng dalaw. Oy, no? Naantay mo pa bang dalawin ka ng pastor mo, dalawin ka ng cell leader mo, no? Kaya yung dalawin ka ng crush mo. No? Alam niyo sa mga pagkakataon ngayon, may mga bagay na talagang hindi mo po pwedeng hanapin. Di ba? Pero there are those who are like that. No? Attention seeker. Yung iba naman ay mga vanity seeker. Okay, alam natin pag sinabing vanity, di ba? Yung mga gusto natin ng luho, mga masasarap na mga bagay. No? Pero meron nga isang post, sabi niya ay, nung i-announce ang lockdown, napansin ninyo, walang nag-panic buying ng bagong cellphone, walang nag-panic buying ng magagandang kotse, o ng kung ano-anong mga iba pang mga bagay, no? Ano po, nag-panic buying ang mga tao sa makakain. Di ba? At marirealize po natin, ang dami-dami nating gusto sa buhay, pero sa totoo lang, meron lang po mga basic necessities. No? So ngayon, mga back to basic ang mga tao. Ano yon? Food, shelter, clothing. Di ba nga, mayroong ang post na may picture ni Senator Manny Pacquiao. Sabi niya, walang value ang pera ngayon, no? Kasi wala ka namang mabili dahil wala namang bukas na tindahan. Kahit anong ganda ng kotse mo, wala kang mapuntahan. Kahit branded yung mga gamit mo, naka Louis Vuitton ka, no? Naka Gucci ka, nasa bahay ka lang din naman. No? Oo nga, no? So, marirealize natin na, ano yung mga vanities ng buhay, no, bandang huli, ay, wala naman pala talaga siyang value balang araw, no? Kapag titignan mo, no, kapag pinag-uusapan na talaga yung ating mga buhay, no, yung ating pinaka well-being, okay, kung ano talaga yung mas mabuti sa atin. So, yun po ang reality ng buhay. So, how about you? What do you seek? Ano ang hinahanap mo? Well, kasi alam niyo, may mga necessities and we have to truly seek for those things that we need. Di ba? Yung, halimbawa, pag sinabi kasing necessities, pero sinasabing felt need. Okay, ano ba yung mga felt need? Yung iba ay feeling nila ay hindi sila mabubuhay kung wala silang love life. Di ba? Yung iba ay feeling nila parang kapag walang gala, no? So ito yung mga felt needs natin di ba? Yung iba pag hindi nakikita yung girlfriend, hindi nakikita yung boyfriend, okay? Felt need po yung mga iyan, di ba? Yung iba nga mga relationships ngayon, sabi nga LDR, hindi na long distance relationship kundi lockdown relationship. Ano ho? Ngayon, makikita natin yung mga bagay na yan na gustong-gusto natin, no? Ay, oo nga. No, di ba na-realize, no, na pwede palang mabuhay ng walang gala, pwede palang mabuhay ng walang toma, pwede palang mabuhay ng walang tropa, pwede palang mabuhay ng walang jowa. Diba? Pwede palang mabuhay ng walang droga, no? Alam niyo kasi yung mga yan, mga felt needs. Okay? Yung iba nga, kala nila, hindi sila mabubuhay ng nag-i-stay sila sa bahay at lagi nilang kasama yung kanilang asawa. Hiwa ko ba? No? Pero yung iba ay ngayon nare-realize nila, ay pwede palang mabuhay na araw-araw ko nakikita ang aking asawa. No? Kasi dati, ang tawagan, demonyo ka, impyernong bahay to. No? O ngayon, no? Nabubuhay siya araw-araw kasama ang demonyo at nakatira siya sa impyerno. No? So kaya pala. Okay? Pero alam po ninyo, di ba, minsan nakala natin sa buhay, no? Ito ang kailangan. Dapat ganito ang sitwasyon ko. No? Mga tawag dyan, felt need. Pero, meron din tayong mga real needs. Yun nga yung sinasabi nating basic kanina. Pagkain, tirahan. Okay? Isa pang real need ngayon, siyempre, pag natin yung mga doctors natin, okay, yung mga scientists natin, yung mga epidemiologists natin, nag-aaral ng bakuna, ng gamot sa COVID-19. No? So, yan mga real need, yan mga yan. Pero let me tell you something. Ang ating deepest need, ang pinakamahalaga na need natin sa lahat, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. You need God. So what do you do? Seek God. Hanapin mo ang Panginoon.
hanapin natin ang Panginoon. Alam po ninyo, yun ang problema ng maraming tao. Dami nating hinahanap. Pero hinahanap mo ba si Lord? Alam niyo, yung larong hide and seek, di ba? Yung taguan pong. Di ba yung ganung tago, yung ginagawa na lalo na ng mga bata pa tayo. Ngayon wala kayong magawa, pwede yung subukan sa bahay ninyo, magtaguan kayo, no? Baka naman may masulingan pa kayong lugar diyan na hindi kayong makita, no? ng taya, no? Di ba? Anong ginagawa doon? Yung bang kapag sinabing hide and seek kasi, yung bang kung tutuusin, yung hinahanap mo, andyan lang naman. Di ba? Yung iba nga, nakaganon ka sa poste, no? Isa, dalawa, tatlo, magtago na kayo. Ganon-ganon ka, di ba? Tapos, pagdilat mo ng mata mo, hahanapin mo, yung pala, nandun lang siya sa likod ng poste. Di ba? Yung iba nga, nasa likod mo lang. No? Tapos sabihin, pung! Pagdilat mo ng mata mo, no? Minsan yung hinahanap mo, andyan lang. Okay? Ang Panginoon ay andyan lang. Kaya lang, hindi natin hinahanap. Kapatid, tandaan po ninyo, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, sabi ng Panginoong Jesus, I came to seek and save the lost. Bumaba ako rito sa lupa para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ibig pong sabihin, there was a time si Lord ang taya. Ikaw yung nagtatago. Bumaba siya, hinanap ka niya, namatay siya sa krus para sa'yo. Ngayon, baka naman pwedeng ikaw naman na ang taya. Hinanap ka ni Lord, natagpuan ka niya. Noon tinanggap mo siya, ngayon nasa kanya ka na at ikaw ay nasa kanya na. Ngayon, anong ginagawa mo sa relationship mo sa Panginoon? Pwede ba na ikaw naman ang taya? Hindi laging si Lord na lang. Lagi na lang bang siya ang maghahanap sa'yo? Ikaw naman ang maghanap sa Panginoon. No? Alam po ninyo, sa panahong ito, no? Kung pag-iisipan natin mabuti, oo nga, mas marami akong oras. Pero ginagamit ko ba itong oras na to sa paghahanap sa Panginoon? Para mas makilala ko si Lord, para mas mapalapit ako sa Kanya. Ginagamit ko ba ng tama yung oras ko? Kasi nga, mayroon nga ako nabasa, sabi niya, kung nung walang quarantine, ay wala kang nagagawa, no, pinaparaphrase ko na lang, sabi niya, kung nung quarantine, wala kang nagagawa, tapos ngayon may quarantine na, wala ka pa rin nagagawa, hindi na issue ng time yan, issue na yan ng discipline. In the same way, yung relationship po natin sa Panginoon, kung nung walang quarantine, wala kang panahon mag-pray. Yung devotion mo, lagi nagmamadali. Kung magbasa ka ng Bible, parang minamadali lagi. Okay, tapos ngayon may quarantine na, nagmamadali ka pa rin. Hindi mo pa rin mabigyan ng oras ang Diyos sa iyong pananalangin. Issue ba talaga ng time? Issue ba talaga ng business? O issue ng iyong passion sa Panginoon? O issue ng iyong self-discipline? Di ba? Alam po ninyo, maganda na sa panahong ito, let us seek God. Sana out of this quarantine, we will all emerge having known God more, having loved God more. Masasabi natin, mas naging malapit ako sa Panginoon. Kasi po, minsan problema natin, alam po ninyo, there are so many believers who miss church, but they do not miss God. So who do you seek? What do you seek? Kung hinahanap mo church lang, hinahanap mo yung fellowship natin, pag hinahanap mo lang yung lugar, hinahanap mo yung kapwa-tao, although, mahalaga yung fellowship, mahalaga po yung worship together, pero in times like this, magandang magsaliksik sa sarili. Sino ba namimiss ko? Yung churchmates? Yung fellowship? O ang Panginoon? Kasi baka mamaya, yung values natin, kala natin ay namimiss natin ang Panginoon, no? Pero yung pala ang totoong namimiss natin, yung gawain lang para sa Panginoon. Kasi kung si Lord talaga ang totoong namimiss mo, andyan lang siya. You can be close to Him wherever you are. No? Kaya mahalaga mga kapatid that we have that heart. Lord, I want to seek you. No? Yung iba naman po, kung kayo po bago nakikinig po ngayon, hinanap na po kayo ng Panginoon, kailan yun? Yung inaalala natin ngayong mahal na araw, si Jesus namatay sa krus, sabi niya, He came to seek and save the lost. Anong gagawin mo? Ikaw naman na ang taya, lumapit ka na sa Panginoon. Hanapin mo na ang Panginoon.
Makipag-usap ka sa Panginoon. So where do we find God? Kay bago ako, ngayon, na nakikinig, o dati na ako, where do we find God? Saan mo matatagpuan si Lord? Number 1, in the secret place. In the secret place. Meron pong isang pamilyar na bahagi ng Psalm sa marami. Ano po ang sabi niya? Ay, he who dwells in the secret place of the Most High. He who dwells in the secret place of the Most High. Ano ba yung secret place? Sa iba pang bahagi ng Biblia, mababasa nyo, the secret place of thunder. No? The secret place of God. Ano ba yun? No, kung saan andun po yung presence ng Panginoon. No? Actually, sabi nga rin ng Panginoon, di ba? Sabi niya, kung mananalangin kayo, no, ilak nyo ang inyong pintuan. Tapos, your Father who knows what you do in secret will reward you. Alam mo kung saan ka lumalapit sa presensya ng Panginoon, no? That's your secret place. No? Hanapin mo yung presence ng Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid. No? Paano ba ito, Pastor? Alam nyo, sa una, paano mong gagawin yung secret place na yan? Sa pananalangin. Merong nga nagsabi, di ba? The shortest distance between heaven and earth is your knee. Gatuhod lang ang distansya ng langit at ng lupa pag lumalapit ka sa Panginoon, pag nananalangin ka. Ano pa? In His Word, no? Pag nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon, pag nagbabasa tayo ng Kanyang salita, that's your secret place. Kasi yan yung lugar ng pakikipagtagpo natin sa Panginoon. If you are truly seeking God, you will find time for His Word. Seryosohin natin ang Kanyang salita. Magbulay-bulay tayo, basahin natin ang Kanyang salita. That's His secret place. Sa salita ng Panginoon, mas makikilala mo siya. So that's number 1. Where do we find God? In the secret place. Number 2, where do we find God? In spirit. In spirit, sa espiritu. Sabi po ng Panginoong Hesus, John chapter 4, mayroon po siya nakausap na babae na Samaritana, medyo pinagtatalunan nila, saan ba dapat sumamba? Saan ba si Lord? Sabi niyo, nasa Jerusalem. Sabi naman ng mga ninuno namin, ay dito sa bundok na to, sabi ng babae. Sabi ng Panginoon, doon po sinabi sa kanya ng Panginoon ay darating ang Panginoon, darating ang panahon, wala yan sa lugar. Sabi po niya, no, kundi God is Spirit. John 4 verse 24. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu. Hindi mo mararanasan ang Panginoon, hindi mo mahanap ang Panginoon kung gusto mo lang yung mga bagay na nahawakan, mga bagay na nakikita. Kaya nga po pinag-usapan natin dati yung meron tayong biological eyes, pero at the same time meron tayong mga spiritual eyes. And only those who have spiritual eyes will see God. Sila po yung nakakakita sa Panginoon, no? Kasi po ang Diyos ay Espiritu. Alam po ninyo, ang mga tao, mayroong natural tendency to seek God. Talagang ano po yan, parang kasama sa pagkakadesign ng Panginoong Diyos sa tao. Di ba na kung paanong di ba yung pong tao, pagkalikha ng Panginoon sa kanya, kung paanong meron siyang natural na mga pangailangan, natural yan, maghahanap ng pagkain, natural yan na maghahanap ng kapwa. No? Papapansin po ninyo, ang tao, there's something inside of him or her na may hinahanap na iba pa, na supreme being, sabi nga nila. Ano po? Hinahanap na mayroon pang Diyos. Kaya nga po, throughout history, mula pa nung una, mapapansin mo ang mga tao ay lumalapit sa Diyos sa kanilang sariling kapamaraanan. Okay? Yung iba na gumagawa ng Diyos sa kanilang sariling imahinasyon. Bakit? Kasi nga mayroong natural tendency ang tao na lumapit po sa Diyos. Pero nahanapin ang Panginoong Diyos. Pero ito nga dito sa verses na sinasabi natin, ang Panginoon nagpakahayag po sa atin. Ituloy lang po natin yung Acts 17. Ano po? Sa Acts 17, makikita po ninyo hanggang verse 27, or yung binasa po natin kanina, yung sabi niya, in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for we are His offspring. Tutuloy ko po sa verse 29, sabi niya, being then God's offspring,
we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. Ano raw? Sabi ng Panginoon, wag nating isipin na ang Diyos ay kagaya ng ginto, pilak o bato, ano mang imahen na gawa ng imahinasyon ng tao, gawa ng creativity ng tao. Tapos sabi niya sa verse 30, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Noong dati, no, yung panahon na pinalagpas ng Panginoon. Pero ngayon, sabi niya, hinuutusan niya ang lahat ng tao na magsisi, tumalikod at hanapin ang totoong Diyos, ang Diyos na Espiritu. Tapos verse 31, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. No? Kasi nga po, darating ang panahon, na ang Panginoon hatulan na po niya lahat. Ang Panginoong Jesus na namatay sa krus nung siya ay magkatawan tao, ay muling nabuhay at muli pong babalik. No? Alam po ninyo, inaalala natin ang mahal na araw at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, mahalagang tingnan din po natin, ano ba talaga ang sabi ng Panginoon? Ano ba talaga ang sinasabi ng Kanyang salita? Kasi po ang totoong paglapit po sa Panginoon ay paglapit sa paraang gusto niya, hindi ho sa paraang gusto natin. God is Spirit. So that's number 1. Be a God seeker. Seek God. Lumapit ka sa Panginoon. No? At kasama sa paglapit po natin sa Panginoon, pananalangin. Pagbubulay ng Kanyang salita, paglalaan ng panahon sa Kanya, no? At lumapit po tayo sa Kanya, ayon po sa pamamaraan niya, sa pamagitan po ng Kanya, ng Espiritu. No? God is Spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Number 2, be God conscious. Be God conscious. Alam niyo po, yung mga tao natural yan, self-conscious. Di ba? Yung bang, yan, lagi kang nag-aayos ng buhok, laging kapag mayroong humawak sa gilid ng kanyang mata, hahawakan mo rin ang mata mo, no? Akala mo pinapatamaan kanya para bang sinasabi niyang may muta ka. Di ba? Tintin natin, mga self-conscious po tayo. Di ba yung anong tsura ko? No? Mahilig tayong magtitingin sa salamin. Sabi-sabing, ang cute-cute ko talaga. Okay? Pero hindi lang yun. No? We are also people conscious. Yung image natin, iniisip natin lagi, ano kaya sasabihin ng iba, no? Kaya alam mo kung people conscious ka lang, importante lang sa iyo sasabihin ng tao. Yung iba diyan, tingnan mo, no? Dahil mahalaga lang sa kanila yung pagtingin sa kanilang ibang tao. Ngayon naka-home quarantine din naliligo. No? Total wala namang ibang makakakita no? Hindi nag-aayos, no? Kasi hindi naman siya lalabas Di ba? Kaya kung ikaw nanliligaw ka, gusto mo makita talaga itsura ng crush mo, no? Maganda tignan mo, no? Baka pwede kayong biglang mag-zoom o kaya bigla kayong mag-usap, no? Via internet, no? Yung biglaan, malamang makikita mo yung talagang itsura, no? O kung malapit ka siguro silipin mo, no? Okay? Kasi nga yung ang tendency ng tao, niisip lang yung sasabihin ng iba sa kanila. Okay, yung iba ay health conscious. It's okay, I am health conscious. Okay, nag-exercise ako. Ngayon, di na nakakapag-gym. Ayun, sa bahay, doon ako, mayroong regular na exercise, no? Nag-vitamins, healthy diet, no? Malinis sa katawan, no? Alcohol ng alcohol, no? Hindi iniinom Tapos, di ba, kasi nga, we have to be health conscious, no? Yung iba nga sobrang health conscious no? Maliligo na't lahat, naka-PPE pa rin no? Naka-personal protective equipment, no? Okay? Pero tama yan, maging health conscious. Pero higit sa lahat, let us all be God conscious. God conscious. Balikan natin yon. Acts 17 verse 27. Sabi niya, He is not far from each one of us. Yan, yung dulo ng verse 27. He is actually not far from each one of us.
No? Sabi niya muna, hanapin nila si Lord. Pero ang totoo, andyan lang naman siya. Andyan lang si Lord. Yun po yung sinasabi ko kanina. Ano po? Ikaw nabubuhay ka sa physical dimension. Kaya parang kung hindi ka God conscious, akala mo, wala nakakakita sa'yo. Akala mo wala kang katabi. No? Pero andyan si Lord. Andyan nga lang siya sa spiritual dimension. No, tingnan niyo po ito Psalm 139 verse 7 hanggang 12. Psalm 139 verse 7 muna. Sabi niya, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be darkness, or be night." Verse 12, "Even the darkness is not dark to you. The night is as bright as the day, for darkness is as light with you." Ano pinapakita nito? No? God's omnipresence. Pag sinabi ulit na omni, ibig sabihin all. Kapag sinabing all o omnipresent, ibig sabihin all present. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At hindi lang siya omnipresent, yung nga po naturo ko na po dati, omniscient. Pag sinabing omniscient, di ba yung salitang science, no? He knows everything. Alam niya lahat. No, sabi niya, saan ako pupunta? Kung pupunta ako sa kalangitan, andun ka. Pupunta ako sa kalaliman, andun ka pa rin, Lord. No? Tapos, sabi niya sa verse 11 and 12, kahit yung kadiliman, hindi dilim sa'yo. No? Ang gabi ay napakaliwanag lang sa'yo, parang araw. Wala kang maitatago sa Panginoon. Hindi ka makakalayo sa Panginoon. No? Alam po ninyo, no? Ganito yan, para mas maintindihan po natin. No? Parang, mas madaling maintindihan kasi, okay, alam ng Lord ng bagay. Pero ang Panginoon, nasa lahat ng dako, paano yun? Diba? So, may mga tanong yung iba. So, si Lord ba andun sa CR? No? Si Lord ba andun sa ganito, ganyan? No? Paano God is everywhere? No? Alam po ninyo, mas magandang isipin natin pag sinabing God is omniscient. God is omniscient. Isipin po ninyo, na ito po, no? Ito yung mundo. Ngayon tong mundo, pag sinabi mong omnipresent si Lord, no, ay paano yun? Si Lord ba ay parang yung laman nito, no, na andon sa loob? Kaya ganun ba yun? No? Na God in the world? No, ganun ba? No? Alam po ninyo, ganito po mas dapat ang tamang pagtingin. Ito yung mundo, pero ang Panginoon ay ito. At dahil po sa ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, ganito po siya. Ano po? Nasa labas at sa kailaliman ng sanlibutan at sa loob ng sanlibutan na yan ay andyan ang presensya ng Panginoon. It's not about God in the world, although that is true, pero pag sinabi mong God's omnipresence, it is the world in God. Let me repeat that. Omnipresence means the world in God. And not just God in the world. Na ang buong sanlibutan, no, ay nakukubabawan, no, at napupuno ng presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, in Him we live and move and have our being. Okay? So, kapag po ganon, na God is omnipresent, kaya nga po dapat maging conscious tayo. Ay, andyan lang si Lord. Ay, ang lapit ni Lord. Anong dapat? Hindi dapat conscious ka. Di ba? Ngayon, kapag sinabi kasing consciousness, mahalaga maintindihan natin mabuti ito. Di ba? Kasi pag sinabing God conscious, ang iniisip natin agad ay parang pinipicture mo si Lord na parang pulis. Di ba? Na nagbabantay, na pag nakagawa ka ng mali, patay ka. Di ba? Kulong ka. Di ba? Na parang yung kanyang mata na mabagsik, no, laging sumusuri sa'yo, no, na para na ang dating tuloy ay nakakatakot, no? Pero hindi po ganoon ang ibig sabihin, no? When you think of God as omnipresent, God being there, no, andyan lang siya,
yung kapag conscious ka sa Panginoon, alam mo, mas dapat isipin mo, He is your Father. He is your friend. That's number one. Ano po? Yung consciousness mo sa Panginoon actually should lead to number one, happiness. At taong conscious sa Panginoon, nagdadala yan ng happiness sa buhay. Paano ang happiness? Alam niyo, ang ganda po nung naunang verse. Di ba? Sabi niya, even there your hand will uphold me. Verse 9 yata yun. No? Sabi niya, verse 10, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Kahit palaasan ako, no? Ang Panginoon, andyan yung kamay niya, ginagabayan ako. Ang kamay niya, andyan. May hawak sa akin. Kahit saan ako pumunta, andyan lang yung kamay ng Panginoon. Ano niyo po ang ibig sabihin nun? No? The loving hand of God. No? Na ang Panginoon, kasama ko, kahit asan ako. Kaya alam po ninyo, yung mga tao na nakakaalam ng presence ng Panginoon sa kanilang buhay, no? Sila po yung mas mayroong sense of security. Sila po yung mayroong joy. Di ba yung sinasabing, take your refuge in God, magkanlong ka sa Panginoon. Di ba nagagawa nila yun? Kasi nga alam nila, God is there. No? Andyan lang ang Panginoon. Katabi nila. No? Nagbibigay ito ng comfort. Nagbibigay ito ng assurance. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. No? Alam niyo mga kapatid, pag iniisip mo ang Panginoon, if you are God conscious, huwag yung parang, iniisip mo lagi yung Diyos na napaka-stricto, no, na ambilis, magalit, na hindi nga po kasi ganun ang Panginoon. Yung paulit-ulit nating binasa dati, di ba? The steadfast love of the Lord. Ang tinding pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yung bang, dahil sa kanyang pagmamahal na to, kayang ina-emphasize yung pagiging tatay niya sa atin. Alam po ninyo, nalulugod pala ang Panginoon. Sa isa sa mga devotions ko, nitong nangarang araw, isa sa mga nabasa ko, sabi niya yung, the Lord is pleased, no? The Lord is delighted by those who trust in His unfailing love, His steadfast love. Natutuwa raw pala si Lord. Pag ikaw nagtitiwala sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, pag kinikilala mo pala na mahal ka ng Panginoon, natutuwa pala siya. Pag nagtitiwala ka sa Kanyang pag-ibig, natutuwa pala siya. Alam po niyo, ako bilang tatay, minsan yung mga anak ko ay nagkakantsawan. No? Sasabihin nung panganay ko na hindi ako ang paborito ni Daddy. No? Sasabihin naman ni Bunso, hindi ako ang paborito ni Daddy. Sasabihin din naman nung pangalawa, mas ano yun no? Sasabi niya, ako yung paboritong pangalawa. Ikaw yung paboritong panganay. Ikaw yung paboritong pangatlo. No? Kasi lang yun po ang sinasabi ko, ito yung paborito kong babae. You are my favorite daughter kasi you're my only daughter. No? You are my favorite first son kasi you are the only first. You're the favorite second son kasi you're the only second. Diba? Pero alam nyo, pag naglulukuhan yung mga anak ko ng ganon, no, nagsasabihan sila ng ganon, pag sinasabi, ako ang paborito ni Daddy, tuwan-tuwa po ako, sa totoo lang. Yung father's heart, tuwan-tuwa ako na yung mga anak ko, kiniklaim nila yung kanilang pag-ibig ko, yung pag-ibig ko sa kanila. Alam nyo, masakit sa magulang, yung sabihin ng anak na, hindi ako mahal ng magulang ko. No? Pero ako bilang magulang, natutuwa ako na kiniklaim ng mga anak ko yung pagmamahal ko sa kanila. And I want you to think of God that way. Na ang Panginoon, tuwan-tuwa siya. Pag pinangahawakan mo ang kanyang pag-ibig sa'yo, kapatid, claim God's love. Maniwala ka. No? Lalo na sa panahon ito, ang dami mong inaalala, claim God's love. Claim God's love. Sabi nga nung isang verse, near, far, wherever you are, I know that heart does go on. Once more, you open the door. And you're in my heart, and our heart goes on and on. Ay, ano pala yun? Kanta pala yun. Verse ng isang kanta ni Celine Dion, no? Pero hindi nga, pag-isipan mo, no? Di ba? Malayo, malapit, no? Alam mo, puso ng Panginoon, hindi nawawala para sa'yo. Minsan parang hindi mo ma-feel. Parang layo ni Lord, Feeling mo lang yun, no? Because God's silence, that does not mean God's absence. God's silence does not mean God's absence. Kung piling mo ang layo ng Panginoon, pag-isipan din natin, kasi baka sa totoo lang tayo ang lumalayo.
Di ba? Ang kasalanan naman po kasi ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya that will lead me to the second point dito. No, na kung ang Panginoon ay andyan, kung God conscious ako, dapat nagdadala ito ng happiness. Pero pangalawa, dapat nagdadala ito ng holiness sa buhay mo. Holiness sa buhay mo. Di ba? May mga tao, parang ang layo ni Lord. Well, minsan feeling mo lang yon, no? Pero pangalawa, may mga pagkakataon talaga na hindi mo talaga maramdaman ang layo ng Panginoon kasi maaring dahil sa kasalanan. Kasi talagang ang kasalanan po ang nagki-create ng distance between us and God. Kaya nga po, ilang beses ko na rin sinabi, huwag mong isipin na, ay patay na ako, no? Hindi ako pasado. No. Gusto lang ng Panginoon ng repentance, na humingi tayo ng tawad. Kilalanin natin ang kasalanan, no? At magpalinis tayo sa Panginoon. If God is just there, no, katabi mo lang si Lord. God is here. If I'm conscious, alam mo, dapat mauwi talaga yan sa holiness. Kasi andyan lang ang Panginoon eh. Katabi ko lang siya eh. Tingnan nyo ngayon yung ibang mga masyadong virus conscious. Di ba? Dinidisinfect lahat kahit di sure kung may virus o wala. Di ba? Alcohol ka ng alcohol kahit hindi mo alam kung may nahawakan kang virus o wala. Di ba? Mag-grocery, huhugasan. Di ba? Pati yung asin, hinugasan. Di ba? Dinidisinfect mo lahat kahit di ka sure kung may virus. Tama? Tama? Pero ang Diyos, sure na sure, andyan. Ang tanong, dinidisinfect mo ba ang sarili mo? Diba? Nililinis ba natin ang sarili natin? Yung ba sobrang takot sa virus, kaya hugas ka ng hugas? Pero may takot din po ba tayo sa Diyos na siguradong andyan? Kaya dapat naguhugas din po tayo. Di ba po? Kaya mahalaga pala na, oo nga no, kung ang Panginoon, naniniwala ako na andyan lang siya, then, dapat pala yung buhay ko, inaayos ko sa harapan ng Panginoon. Yung mga bagay na alam kong yung nakikita ng Panginoon na masama sa buhay ko, ihingi ko ng tawad sa Kanya. Talikuran ko, isuko ko sa Panginoon. No? At hindi lang po yun. Pag sinabing holiness, hindi lang tayo nagpapalinis sa Panginoon. Pag sinabi pong holiness, nag-iingat din po tayo na huwag tayong marumihan. Huwag tayong ma-infect pa ng kasalanan. Alam nyo, sa panahong ito, no, mag-ingat po tayo. Kaya nga sabi ko nga, di ba, yung keynote ko dati, idle hands and idle minds are Satan's workshop. Sa panahong ito, no, po pwede pumasok sari-saring mga tukso, walang magawa. So ano-anong naiisip mo? No? Kapatid, no, be careful. Be careful sa masamang gawain. Be careful of pornography. Be careful na papasok ka sa droga. No? Ingat! Sa pagkakataong ito, pwede kang ma-take advantage ni Satanas, no, at bumigay ka. Alam niyo, sabi nga po nila, no, na napanood ko sa balita, na kamakailan lang, na ine-expect ng gobyerno daw natin ngayon na maraming mabubuntis. Na by November daw, maraming ipapanganak. Ano ang dahilan? Kasi nga naka-home quarantine yung mga tao, walang magawa. Ang basis nila, yung panahon ng Yolanda. Di ba na pagkatapos daw nun, no? Dahil siguro yung mga tao, dahil sa brownout, dahil sa yun, walang magawa, no? Ayan, ang dami pong ipinanganak nung panahon na yun. Ngayon, sa panahon na to, ng home quarantine. Kaya marami raw mabubuntis. Okay lang po yun kung pinag-uusapan mga mag-asawa eh. Ang problema, ang pinag-uusapan daw, ang ine-expect daw ng gobyerno, maraming mabubuntis pero teenage pregnancy. Pag sinabing teenage pregnancy, anong ibig sabihin? No? Mga hindi kasal, mga bata pa, nag-fall sa sexual immorality. No, na, paano yung pastor ka home quarantine? Ay, naku, kung gagawa ka ng kalokohan. Alam nyo, ang dami dyan, napaka-creative. Mapamaraan, sobrang resourceful paggagawa ng kalokohan. Pero iwan ko ba, paglalapit sa Diyos, no, walang paraan. Di ba? So, kapatid, ingat. Ang daming pupwede na magpalayo sa atin sa Panginoon. No? Ingat. Maging conscious ka lagi. Kahit walang ibang nakakakita sa iyo, nakikita ka ng Diyos. Kahit wala kang ibang kasama, kasama mo ang Diyos. Be conscious of God. So yun po, dalawang bagay. Because God is immanent. God is here. God is near. Ano ang tamang attitude? Be a God seeker.
Number 2, be God conscious. No? Hanapin natin ang Panginoon at maging conscious po lagi tayo sa Panginoon. Gusto ko pong tingnan, i-remind po kayo sa isang napakahalagang salita sa Biblia, napakahalagang pangalan, and that name is Emmanuel. Emmanuel. Of course, alam na po natin yon. Pag sinabing Emmanuel, God with us. God with us. Alam niyo po, grabe ang bait ng Diyos talaga. Na ang Panginoon, andun po siya sa kanyang trono, sa kataas-taasan. Tapos po, dahil sa kanyang pagmamahal, na inaalala naman natin ngayong mahal na araw. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Bumaba mula sa kanyang trono sa kalangitan. Bumaba rito sa lupa. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Emmanuel, God with us. Ngayon po, ang Panginoon pagkatapos siyang bumaba rito sa lupa, ano naman po ang ginagawa po niya? Sabi niya ay, kumakatok ako sa pintuan. Kung sino man magbubukas ng pintuan, papasok ako. So tingnan niyo po, siya na Diyos na kataas-taasan, God above us, became God with us, and also God in us. Tingnan pa mabuti yun. Kataas-taasang Diyos, transcendent God. God above and beyond us. Tapos po, God with us. Yung presence niya dito. No? Nagkatawan-tawa ang Panginoong Jesus. Para ano? So that God will be in you. Ikaw na tumanggap na sa Panginoon. Ikaw na nananampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Believe, kapatid, God is not just around you. God is in you. Truly, God is here. Hindi lang sa paligid mo. God is here in you. Andyan mismo ang Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, seek Him. Seek Him more. And be conscious of Him. Mabuhay ka lagi na may ganong klase ng consciousness. Hanapin mo siya. Mas maging malapit ka sa Kanya. Tanggalin mo yung mga bagay na nagpapalayo sa Kanya sa'yo. Lumapit ka ngayon sa Panginoon. Yumuko ka lang, pumikit ka. Sabi mo, Lord, hinahanap kita, Panginoon. I want to be close to you. Magdesisyon ka, anong gagawin mo? Will you spend quality time with God? Isipin mo rin yung mga nagpapalayo sa kayo. Suko mo sa Panginoon. Pero ngayon kayo po, na mga bago-bago pa lang nakikinig ng mga ganitong mensahe. Ulitin ko po yung sabi ko kanina. Ang Panginoong Diyos bumaba sa lupa. Emmanuel, God with us. Para po mamatay siya sa krus. Pero muli siyang nabuhay. At ngayon sa Espiritu, gusto niyang pumasok sa iyo. Sabi ng Panginoon, kumakatok ako. Kung pagbubuksan nino man ang pinto, papasok ako. Ito po yung inyong pinakamahalagang dapat na gawin. Kung gusto po ninyo na lumapit po talaga sa Panginoon. Gusto po ninyo na ang Panginoong Diyos na andyan lang ay mapasabuhay po ninyo. Personal na paglapit sa Panginoon. Magagawa niyo po ito sa simpleng panalangin. Panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Panalangin ng pagkilala at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kung gusto niyo pong gawin ito, gusto niyo tanggapin ngayon ang Panginoon. So that God will be in you. Jesus will be in you. Yumuko lang po kayo at pumikit. Manalangin po tayo. Puputol-putulin ko po ang prayer. Sundan po ninyo. Pero huwag kayong basta gumaya lang, sambitin nyo po ito ng mayroong pananampalataya at galing po sa puso nyo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus
para bayaran ang mga kasalanan ko. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na pagkatapos mong malibing, ikaw ay bumangon mula sa mga patay. Muli kang nabuhay. Sa oras na to, inaamin ko, makasalanan po ako. Patawad po, Panginoon. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. At Panginoong Jesus, pinagbubuksan kita. Pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita ngayon bilang tagapagligtas ko at bilang Panginoon ko. Sinusuko ko sa inyo ang aking buhay. Panginoon, salamat. Magmula ngayon, naniniwala ako na sa buhay na kita. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. There is a love that I know, strength for the weak and the broken, my shepherd and king. You within me, for you are here. Carry the cross for the world, gather the lost and the fatherless, my shepherd and king. I find you within me, for you are here, my Lord, forever you are here in this place. You are here by your mercy. I draw near. In my heart, take your place. You are here. Your word is the light of the earth. Your glory resounds in the universe. My shepherd and king, I find you within me, for you are here, my Lord, forever you are here in this place. You are here by your mercy. I draw near. In my heart, take your place. You are here in this place. You are here by your mercy. I draw near. In my heart, take your place. You are here. You are here. It's Jesus, Jesus. The same power that conquered the grave lives in me, lives in me. Your love that rescued the earth lives in me, lives in me. Same power
The same power that conquered the grave lives in me. Lives in me. Is your love, and your love that rescued the earth lives in me. Lives in me. Same power. The same power that conquered the grave lives in me. Lives in me. Your love that rescued the earth lives in me. Lives in me. Pumikit lang po tayo ngayon. Kung ano man po yung inyong mga alalahanin, pagkatiwala natin sa Panginoon. Because the love of God that conquered the grave lives in you. The power of God that is able to accomplish anything lives in you. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Ano mga concerns po natin ngayon? Pagkatiwala natin. Gusto ko pong pagkatapos ng service na to, God will fill you with His peace, with His joy. Sapagkat ang presensya ng Panginoon hindi natapos sa service na to. Maniwala ka, lahat ng oras ng buhay mo, kasama mo ang Panginoon. He will never leave you nor forsake you. Ang Panginoon na andun sa langit, nakatingin sa iyo, binabantayan ka niya. And at the same time, ang kamay niya nakakbay sa iyo. Kasama mo. Just come to the Lord. Kung meron kang concern ngayon, manalangin tayo ng sama-sama. Panginoon, ipinapanalangin ko ang mga kapatid kong narito, mga nakikinig. Lord, abutin mo ang bawat isa. Panginoon, yung mga pangangailangan, provide po ninyo, Panginoon. Gumamit kayo ng mga tao, gumamit kayo ng iba-ibang paraan because nothing is impossible with you, Lord. Tugunin niyo ang pangangailangan ng inyong mga anak. O Panginoon, anumang alalahanin ngayon, anumang mga problema, niling namin ang kalutasan po nito. Pinapanalangin namin ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya, Panginoon, na mas maging masayang pamilya. Lord, na anumang mga differences sa pamilya, maayos po ito. Mas gaganda ang samahan, Panginoon, sa tahanan, ang pagtitinginan, Lord, mas maayos. I pray for happy families, Lord. I pray for homes that are sanctuaries, Lord. Na lugar, Panginoon, na kung saan, Lord, ang mga anak po ninyo, mga nakikinig po ngayon, ay magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, at magkaroon ng mas masayang buhay. Lord, pinapanalangin namin na yung mga tahanan, kani-kanyang mga lugar, maging mga secret place din ng bawat isa, Panginoon. Kung saan maghari sa amin ang kabanalan at ang pagkakakilala po sa iyo. Panginoon, ipinapanalangin din namin kung sino man may karamdaman sa amin o mga mahal namin sa buhay, Lord, iunat nyo ang inyong makapangyarihang kamay. Touch us, Lord. Touch the body of anyone who's sick, Lord. Yung may sakit, abutin nyo, Panginoon. Niling namin ang kagalingan. Galing po sa inyo. Tulungan nyo po sila, Lord. I pray for your mighty touch, Lord. Yung inyong powerful touch. Hawakan nyo, Panginoon. Kapatid, receive God's healing touch. I apply the blood of Jesus over you. Ang dugo ng Panginoong Jesus bumili ng lahat ng blessings ng langit. Tanggapin mo ang kagalingan. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Kung sino man sa inyo may mga sugat ang kalooban, kung sino man po sa inyo nagdaranas ngayon ng anxiety, ng depression, I want you to receive the touch of God. I want you to receive the peace of God. Panginoon, abutin mo ang kalooban, abutin mo ang damdamin, abutin mo, Panginoon, ang isipan ng bawat isa nangangailangan nito. Touch them, Lord. I pray, Lord, ang pagpapagaling, pagtulong, anumang kailangang tulong, ibigay niyo po sa inyong mga anak. Thank you, Jesus. Pinapanalangin namin, kami, ang aming mga pamilya, Panginoon, ang inyong pabor, ang inyong proteksyon sa lahat sa amin. Tinatanggap namin ito, Panginoon, titiwala kami.
Patuloy namin ipinapanalangin namin ang aming bansa. Lord, kahabagan nyo ang bayan po namin. Niling namin na sa lalong madaling panahon, matapos na po ang crisis na ito. And Lord, pinapanalangin namin yung mga frontliners namin, mga doctors, mga nurses, protect them, Lord. Panginoon, sumasamo kami, wag nang kumalat ito, Panginoon. Wag nang mahawa pa yung mga frontliners. Wag nang kumalat ito sa iba-iba pang mga lugar, Panginoon. Matapos na po ang problema sa lalong madaling panahon. Lord, I pray for special favor, protection sa bansa namin na malutas ang problemang ito ng mas mabilis, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, na anuman yung mga purpose ba't mo pinintulot ito, matupad po na ito, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Lord, hinihiling po namin na magkaroon po ng spiritual awakening, ng revival pagkatapos po ng lahat ng ito o sa panahong ito, Panginoong Diyos. Tulungan nyo ang aming presidente, ang mga namumuno sa aming pamahalaan. Give them strength, Lord. Protect them. Protect nyo yung health nila. Bigyan nyo sila, Panginoon, ng karunungan, ng resources, Panginoon, para sa ikabubuti ng aming bayan. Lord, protect our economy as well. Na huwag bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Panginoon, dahil po sa crisis po na ito. Tulungan nyo kami, Panginoong Diyos. Pinapanalangin din namin, maging sa ibang mga bansa, lalo na mga kapatiran namin, protect them, Lord, and their families. Thank you, Lord Jesus. At ngayon, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa iyo. Maranasan mo lagi ang kanyang kabutihan, ang kanyang presensya. Ngayon, at sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless po. Magkita-kita po tayo uli sa susunod na linggo since extended po yung ating quarantine. Of course, abangan po ninyo. Ano po nitong nakaraan, nag-share po ako ng Word of God araw-araw pero pagdating po ng susunod po na linggo, ano po ay gagawin po natin maaring di araw-araw, no, pero I'll be announcing, no, na several days in a week para po tayo patuloy na makarinig ng salita ng Panginoon. No? God bless you po and your families.